Yung ibig sabihin ni nanay, yung gabing iniimbitahan ng barangay kayo, eh parang nag-force sila na pumasok sa bahay. Talaga po, tao po, Yun nga. nagkakahula ng Para aso. sa madaling salita, nabulabog kayo. Opo. Nung sinabi ni Rose na natutulog na yung kanyang mga magulang, yun, nagpasalamat, umalis na po sila. Yun po yung paliwanag sa akin. At wala po akong nakikita ang harassment sa bagay na yun. Ayun po, kung sa tingin po nila ay naharas sila sa ginawa ng tanod, humihingi ho ako ng paumanhin at yun naman po ay hindi nila sinasadya. Si Kapitana po kaya kong pagbigyan dahil nga humingi. Pero po yung Olive, hindi po. Kapag kayo nag-uusap ni nanay doon sa barangay, ay tama o Parang unfair para sa akin, sir. Pakinggan niyo naman ako kasi akala ko hindi ako yung nirereklamo niya. Dahil lang sa hindi ko pagbigay agad ng ng blatter. Ma'am Olive, di ba tinatapos na natin yung problema? Sabi ko, ipaghaharap na kayo. Sir, baka pa sa pagharap namin napipilitin niya ako nang humingi ng sorry. Ano ba ang sorry na hihingin ko sa kanya, sir? Ano ba? May record po kami sa mga sinasabi niya kasi. Ma'am Olive, ganito no? Kanina pa ako nagpapasensya, kinakausap kita ng maayos. Sinasabi ko, paghaharapin ko kayong dalawa, shut up! Makinig ka muna, Lynn. Huwag ka magpapalagay ng ere mo kasi mukhang totoo yung sinasabi tuloy ni nanay na mainitin yung ulo mo bilang isang desk officer. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulpo at Sir Car Tulpo upang ayusin po ang naging problema namin. Ang inireklamo ko po ay ang barangay namin at si desk officer po dahil sinigaw-sigawan po ako. July 3 po kasi nagpa-practice po ng panglaban naming kabayo ang aking anak na si Mark Joseph, 13 years old. Tapos po, may nakabanggaan po na isang movie driver. Ang inireklamo po nila, hindi ko po alam kung saan ang galing yung pangalan na Tyson. Ang Tyson pong anak ko nasa Marilao, Bulacan. May asawa na po. Nung nagreklamo po, nagharap-harap kami sa barangay. Kasama ko po itong anak kong minor na si Mark Joseph. Ang sinigaw-sigaw po ako ni Ma'am Olive Santa Ana, desk officer po siya. Nung magreklamo po ako sa desk officer namin, ng barangay namin, ang sabi niya po pa sa akin, sige mauna ka na magpa-DILG, iharap ko din sa DILG yung mga tanod namin. Sabi, pagpapaliwanagin ko at alam ko ang batas. Pumunta po kami sa DILG, kasama ko ang anak ko na si Mark Joseph, nagpaliwanag po ako doon. Hindi naman po kami pinag-ayos ni Kapitana. Nakinig lang po siya sa sabi-sabi, wala raw harassment na nangyari. Sir Ben Tulpo, Sir Car Tulpo, gusto ko lang po makausap si Kapitana at yung desk officer at yung mga tanod. Dahil yung mga tanod po, asing ko, nagpunta po sa amin, humingi pa ng sorry. Ba't hihingi po sila ng sorry? O kung hindi sila nagkasala. Ano po bang ginagawa nung anak mo nung na-aksidente? Nag-i-ensayo? Bago ilaban namin ng kabayo, kailangan po parang mga atleta, kailangan jogging. Kaya po mahina jogging. So, nagpa-practice sa kalsada? Inaalaw naman hindi kayo? Hindi po, inaano kasi para po kaming mga atleta. Kasi po nung bata-bata ako, ganyan parang din ako. may mga pictures tayo ata din na sinabit kayo, no? Tingin niya, lumalaban po ako, lumalaban ako. Ayan, si nanay. Si nanay ba yan? Ayan, opo. Kayo yan, nanay? Opo. Wow. Nung bata pa kayo, syempre nanay. Ayan, puro awarding po kami. Dala po namin ng Valenzuela. Nagkasagian po kasi medyo kurbada po. Yung pong movie driver, nung kami hiringan, sabi po nila hindi hearing, mediation daw. Yung pong hearing, ang pagkakaintindi ko, hearing at mediation, halos iisa dahil pinag-aayos. Ang sabi po na Miss Olive Santa Ana, umaayaw na po yung driver na magreklamuhan dahil nireklamo naman po ng mister ko ng harassment dahil 9:45 daw po ng gabi, kinukuha kami dahil dadalhin sa barangay. Okay. So, ang nangyari, ma'am, is si Move It Rider, so okay, nagkaroon ng aksidente. Nung una, hindi nagkakasundo. Pero ngayon naman ay umatras na si Move It at wala ng problema. Opo. So, yung problema mo, ma'am, dun sa barangay Ang naging problema ko po ito, si Ma'am Olive, ang sabi po niya, sabi ko, sige po, magpapa-DILG, wala po tayong naging kaayusan.
tungkol sa aksidente at umayaw na nga po yung movie driver. Ang sabi po ni Ma'am Olive, magpa-DILG ka, dadaling ko yung mga tanod namin. Pero bakit umabot sa point na magpapa-DILG kayo? Bakit hindi mo na sinettle sa barangay? Kasi nga po, ayaw nila. Sila po namamayagpag, ang tatapang po nila. Ano ba yung naging pagkakamali ng barangay sa tingin mo? Kasi diba nag-back out na si movie rider, may nabasa ko na may ibang pangalan na nakalagay. Sa blatter, nanay. Ano muna yung pangalan na nai-blatter? Original na Ang nai-blatter po, Jean Tamayo. Yun po yung move it driver. Okay. Opo. Sino ang inirereklamo? Pinaghalo-halo nila, Mark Joseph at Tyson. Magkaiba po yun. Sino naman itong Mark Joseph? And then sino Yung naman po yung yung Tyson? minor. Ang Tyson po, yung seaman kong anak. Yung wala na po dyan. So sino ba talaga yung involved? Si 13. minor po. Okay, na ano pangalan yung lumalaban. minor? Mark Joseph po. Pero ang nasa blatter, yung isang mong anak, Hindi po pinagsama eh. Mark Tyson. Opo, ganun. Okay, nagkaroon ng pagkakamali ang barangay sa pag-input ng mga information Opo. tungkol sa mga taong involved. Opo. Nung bringing up mo yung issue sa barangay, ano naging response ng barangay? Sumagot po si Kapitana sa DILG. Wala raw po pagkakamali ang mga tao nila. Ngayon naman, bakit umabot sa punto na nanghimasok ang DLG? Kasi nga po nagreklamo ako sa DILG. Paki-imbestigahan niyo po. Yung barangay ninyo. Yung barangay namin. Opo. Dahil doon sa sinasabing maling pag-input? Opo. Dahil lang dun sa pangalan, nanay, o may iba pong pa-harassment? Yung pagpunta po nila ng 10 oras na gabi. Anong oras yung gabing yun? Ang sabi po nila 9:45, ang sabi po ng mga anak ko 10 p.m. Kasi po may sakit ako, tulog na po ako. Na anong dahilan nung kung bakit sila pumunta sa bahay ninyo? Isasama raw po kami. Kasama po si Mr. Jean Tamayo. So, i-hearing kayo ng ganong kagabi na? Hindi po, iniimbitahan lang po kami. Yung Pumunta dahilan? raw po kami sa barangay at may aksidentihan niya. Kinuwento na lang po ng mga anak ko. Okay. Kailan kayo nagharapan? Nung dumating po yung paanyaya, mga 3 days po, umatin po kami ng anak kong minor. Okay. Ano nangyari sa unang paanyaya ng barangay? Doon nga po ako sinigaw-sigawan ni Ma'am Olive. Sabi niya, may alam ako sa batas. Magpa-DILG ka. So, meron kayong hindi pagkakaintindihan nung desk officer ng barangay? Opo. Yun lang po ba ang kinakasama ng loob nyo, Opo, nanay? at saka po yung sinabi ni Kapitana na walang harassment na nangyari. Pa-DILG ka. Opo. Ngayon, si DILG, inutusan si barangay na mag-explain. Opo. Ngayon, sabi sa explanation ng barangay, walang harassment. Opo. Yun ang kinagagalit mo rin. Opo. Kausapin muna natin itong desk officer ng barangay Ugong, Valenzuela City, si Ma'am Olive Santa Ana. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Yes po. Nang gabi po na yon, nagkaroon po ng banggaan yung anak niya na may dalang kalesa at saka yung sa motor. Base po doon sa sinabi ng mga kasamahan ko, ay pumunta po ang Move It sa barangay para magpatulong po. Ang ginawa po ng Move It, nakiusap sa tanod na baka pwedeng dumaan sa bahay nung nakabangga para makapag-usap na sila. Kasi po ang nangyari, nagpa-blatter muna sa Pulan Lupa yung Move It dahil doon po sakop nung nangyari. Nagtao-tao po yung dalawang tanod kasama yung Move It. Ang sumagot po ay yung anak. Dumungaw po daw sa bintana at sinabi, tulog na ang kanyang mga magulang. So, ganun pong nangyari, umalis na po sila. Ang tanong lang namin, ikaw po ba talaga ang naghamo na dalhin na ang problema sa DILG? Siya po, kasi sinagot ko lang po siya. Nasabi ko, sige, pumunta kayo sa DILG at pupunta rin kami. Ipapaliwanag namin yung side namin kung paano naging masama. Kasi Miss Olive, itinuloy ni nanay. Tama po nanay, nagpa-DILG kayo. Opo. Ngayon, Sabi natanggap niya nyo po ba kasi. yung reklamo mula sa DILG? Ma'am, hindi po kami naghamon. Siya po yung panay ang sinasabi niya na masamang-masama ang barangay Ugong dahil sa pagpapakalat daw namin ng maling informasyon kung saan yung Tyson po ang pinupuntirya niya. Talagang nagagalit pa sila sa akin, ma'am, dahil bilang desk officer, hinihingi nila yung letter nung kalaban na hindi ko naman po pwedeng ibigay. Yun nga Totoo ba yun? Opo, totoo. Para po may kung blatter ng tao dahil hindi ko nga po alam kung ano reklamo. Sabi naman po ng DILG, karapatan ko lang humingi. Kaya po nakakuha ko ng blatter. Inutusan siya ng DILG. Ibigay nyo, respondent yan. Yan Kaya ang lang sinabi po ng nila DLG. binigay. Opo. Okay, nung nagharap kayo sa DLG with sila Ma'am Olive, ano yung naging resulta yung bandang dulo since nagharap kayo? Ano lang po yung
Papel sa papel po, hindi kami nag-ano eh. Hindi kami kayo personal nag-personal na po, pinag-uusap. papel sa papel. Pero yung ba ang gusto mo, nanay? Kasi kailangan may solusyon na tayo. Ano ba, masama pa rin ba ang loob mo hanggang Ang ngayon, sama po nanay? ng loob ko, yung pagpapaliwanag ni Kapitana. Hindi mo tinanggap. Ayaw mong tanggapin na walang harassment. Opo, Anong klaseng harassment ba yung pinopoint out mo dito? iyan sinasabi po nila, pinatuloy sila ng anak ko. Wala nga po, hindi nga po sumilip lang po na ganun, balik na lang po kayo. Pinatuloy po sila ng mister ko. Asing ko na lang July. Pinagkakapi pa po sila. Iba po yun eh. Pinatuloy po talaga sila, humingi po ng sorry ang mga tanod. Bakit po hingi sorry kung wala silang kasalanan? Yun lang po punto ko. Binuksan do'y pinto, iba na po yung petsa na pinatuloy sila. Sabi mo, nagkape pa sa looban. Asing ko na po yun, hindi atres. Ibang Oh, araw ganon. pinatuloy. Ibang araw po pinatuloy. Okay, Yun so- lang po hinanakit Oo po, ko. Tanong natin kay Kapitana, ha? Kasi si Kapitana ang gumawa ng report na hindi Oo. nagustuhan ni nanay. Opo. Ako naman po, bilang po ng barangay, siyempre, wala po tayong pinapanigan. So, ang pinaliwanag na rin po sa akin ng tanod, dahil nga nandun na sila sa area nung move it, para hindi na tumagal yung, siguro yung issue or yung, pag-uusapin, gusto na niya sanang makausap on the spot yung may-ari ng kabayo. So, nandun na rin sila sa area, pumatok lang sila dun sa bahay. Pumatok, atas nga ang lumabas ay yung anak na si Rose. Nung sinabi ni Rose na natutulog na yung kanyang mga magulang, yun, nagpasalamat sa, umalis na po sila. Yun po yung paliwanag sa akin. At wala po akong nakikita ang harassment sa bagay na yun. Ano ba yung klaseng pag-call ng attention, yung ginawa ng inyong mga tauhan? Wala po, kumakatok lang po sila sa pinto. Nagbagandang gabi pa nga sila nung sumilip si Rose kasi kilala naman po nila si Rose. So ano ma'am yung magiging para sa inyo, magiging okay na kayo kasama dito si nanay para at least okay na, tapos na? Oo. Para sa amin po kasi wala namang nangyari na yung sinasabi nilang panghaharas, wala naman pong nangyaring panghaharas. Ngayon po, kung sa tingin po nila ay naharas sila sa ginawa ng tanod, humihingi ho ako ng paumanhin at yun naman po ay hindi nila sinasadya. Kayo man ay nagtitake responsibility at nanghihingi naman ng patawad dito kay nanay kung merong sakaling hindi magandang trato ang naranasan niya, kung meron man. Opo, kung sa tingin niya po ay naharas sila sa ginawa ng mga tanod po, pagpasensyahan niya po at ang mga tanod naman ay gumagawa lang po ng kanilang tungkulin, dalan din po ng tawag ng serbisyo, kaya po nila nagawa yung pagkatok na yun sa bahay nila ng ganong oras ng gabi. Alright. Okay, sige, balikan namin dito si nanay. Nanay, Oo, okay na ba yun nanay, sa'yo? pasensya na Mismong daw. kapitana na nagsabi. Si Kapitana po kaya kong pagbigyan dahil na humingi. Peres po yung olive, hindi po. Sino ba ang namumuno sa mga tao na si desk officer, kung sino man? Si Kapitana. So kung sino man ang dapat may gawan na paraan dun sa kanyang mga tauhan, dapat si Kapitana. Tama po ba? Opo, tama. Kung nasusunod po si Kapitana. Sa aming barangay po, hindi nasusunod si Kapitana. This officer po ang nang-mediation, naghihiring sa amin. Siguro, ng pag-asal ng inyong desk officer, baka hindi na nagustuhan nito ni nanay, baka may hindi pagkakasundo ang dalawa. Pero syempre, tayo pa rin dapat bilang isang mga tagapagserbisyo sa gobyerno ay magpakumbaba pa rin para magkaroon ng maayos na pag-uusap para alagaan at ayusin ang mga problema ng mga ating kababayan. Tama po ba, Kapitana? Opo. So anong gagawin mo, Kapitana, ngayon na para magawa ng paraan ito si nanay? Mukhang medyo hindi pa rin niya gusto yung sinasabi dito sa desk officer. Ano ho bang gusto niya na mangyari? Ang gawin natin? Kahit po sa office ni Kapitana kami, mag-ayos. Okay. Kapitana, posible po ba yung gusto ni nanay? Yes po. Bilang isang kapitana, ikaw ang leader ng inyong barangay, ang ina ng barangay, dapat kayo ang gumawa ng paraan para mamagitan ng dalawa. Baka may bagay na hindi magandang pagrating dito sa kabila kay nanay at may bagay din na nasabi si nanay na hindi maganda sa kabila. At least parehas sila manghihingi ng paumanhin sa isa't isa. Sige po, dito ko na lang po sila paghaharapin sa opisina. Yan. Sincere. Okay? Sige, ganun na lang, Kapitana, kasi we will leave it up to you kasi mukhang maayos ka naman kausap and it looks like you're doing your job naman. Maraming salamat po, Cap Maricel Emperador. Okay, balikan muna natin si desk officer. Ma'am Olive, ganito na lang, no? Ma'am, ako na lang makikiusap na kahit papano siguro. Pagka kayo nag-uusap ni nanay dun sa barangay, ay kahit papano siguro nakita mo naman kung paano dalhin ni Kapitana kaninang kanyang statement at pakikiusap. Na sana naman, ma'am, na ganun na lang para matapos ng lahat. Huwag na tayo magsabi na ikaw ay nasa tama. Parang unfair pa
para sa akin, sir. Pakinggan nyo naman ako kasi akala ko hindi ako yung nirereklamo niya. Dahil lang sa hindi ko pagbigay agad ng ng blatter. Ma'am Olive, di ba tinatapos na natin yung problema? Sabi ko ipaghaharap na kayo. Sir, baka pa sa pagharap namin napipilitin niya ako ng humingi ng sorry. Opo, hihingi na ako ng sorry. Pero ano ang hihingi ko sa kanila? So, hindi nyo ba naintindihan yung sinasabi ko kanina, Ma'am Olive? Narinig ko po. Yung sinasabi ko, ma'am, dito, baka kasi sa kabilang panig kay nanay, may bagay na hindi siya naintindihan, may bagay na hindi ka din naintindihan, so posible na hindi ko sinasabi na ikaw lang may kasalanan dito. So yung ibig kong sabihin dito, no, ma'am, mapag-usap na kayo sa barangay, kung sakali man meron na nasabi na pagkakamali, na hindi magandang pagsabi, para mapag-ayos na kayo sa barangay. Hindi ko dinidiminish ang inyong karapatan para marinig, kaya nga binibigay ko kayo kay Kapitana. Tama po ba? Yes po. Ang sinasabi ko na lang, magpalamig na lang tayo dito ng ulo para hindi pa lumala ang sitwasyon at matapos na dito. Okay, ma'am? Paano, sir? Ito naman ang tanong ko, sir. Paano kung ano ba ang sorry na hihingin ko sa kanya, sir? Ano ba? Oo, Ay, si Kapitana bahala doon, Miss Olive, ha? Ayan. Si Kapitana na po ang magsasabi nun. May record po kami sa mga sinasabi niya kasi. Sige na, Ma'am Olive, ganito, no? Kanina pa ako nagpapasensya, kinakausap kita ng maayos. Yes, Pero po. mukha talagang may ere ka. Huwag mong paiinitin yung ulo ko dito. Kaya nga paghaharapin ko kayo kay Kapitana at pag-uusapin. Sinabi ko ba na ikaw mali? Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko, paghaharapin ko kayong dalawa, shut up! Makinig ka muna, Lynn. Okay? Huwag ka magpapalagay ng ere mo kasi mukhang totoo yung sinasabi tuloy ni nanay na mainitin yung ulo mo bilang isang desk officer. Oo, mukhang ikaw na susunod. Si Kapitan Pagka ganyan maayos ang kausap, Ma'am Olive. Sana lahat din nung kasi magiging refleksyon niya ng barangay ninyo. Ako kaya lang masakit sa amin. Ayun nga. Hindi, alam kong masakit para sa iyo, pero of course, bilang isang public servant, kahit man minsan labag sa ating kalooban, pero gagawa natin paraan para pagserbisyohan ang ating mga kababayan, then we should do it para matahimik na. Hindi ko sinasabi na, ay, hindi mo mali at hindi mo akuin. Wala namang ko sinasabi mali. Kung meron bang sinasabing tono at pagtrato at mga ugali na hindi maganda, hindi ko sinasabi yung specific na proseso ginawa mo mali. Yung sinasabi ko baka may ugali at pagtrato na hindi maganda, kaya umabot sa punto na ganun. Yun ang punto ko, ma'am. Kaya nga pag-uusapin kayong dalawa. Bakit si Kapitana na isabi din niya na para sa amin po, wala mo naman po kami nagawang mali. Pero kung sakali po na abala si nanay at meron pong hindi maganda na dumating sa kanya, then okay po sa amin, ma'am. Nanghihingi po kami ng pasensya doon sa parte na yun. Napakahirap ba nun, ma'am? Okay, sige po. Sige po. Ganun na lang, ma'am. Mag-usap na lang kayo sa barangay at mapag-ayos na lang kayo doon. Okay, ma'am? Sige po. Okay, maraming salamat, Ma'am Olive. Nanay, okay na ba sa iyo nangyari ngayong araw? Medyo napagsabihan ko din. Akala ko medyo magiging relax na. Hindi na. Pero wag na natin wala na. patungan. Yung ibig na lang sabihin natin, dapat maging open ang dalawang panig na magpatawaran. Pero nanay, for your part also as well, tignan mo na lang din, baka may nasabi kang hindi maganda sa barangay, nagpadala ng emotion or init ng ulo. Hindi ko alam, wala naman ako doon. Pero tayo ay maging bukas ang ating isipan para pag once na pumunta ka doon, magkaroon na ng pag-aayos at doon na matutuldukan ang problema mo. Okay, nanay? Opo, sir. Salamat po. Okay. Maraming salamat din, nanay. Opo, Okay? salamat po. Nasolusyonan ang problema ko. Salamat Okay. po. Maraming salamat din. Kaya dyan tayo nagtatapos sa unang sumbong nito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.